Marcos Jr. umamin na at inilaglag na si Martin Romualdez. So may papakita ko sa inyo mga video, mga barateros, na kung saan ay etong si Marcos Jr. ay unti-unti nang nilalaglag ang kanyang nasnip. Pinsan. Nasnip. Magaling, di ba? Nahawaan na ako ni Mayor Isko ng mga dot kilab niya. So ito nga dahil nagkakaturuan talaga, talagang napag-uusapan itong impeachment kay Vice President Sara Duterte, talagang hindi naiiwasan na nagkakaturuan itong dalawang magpinsan na to. Kung sino nga ba talaga ang pasimuno sa impeachment na yan, kung sino yung may gusto. Kasi etong si Marcos Jr. tanggi ng tanggi, tapos si Tamba naman no comment. Hanggang sa kumuha na nga siya ng kanyang spokesperson. So, kauna-unahan po yan sa kasaysayan ng Pilipinas na merong isang House of Representative na merong sariling spokesperson. Ang masakit dyan, tayo pa sa kaban sa tax natin at tayo ang magpapasahod dyan. Ang lupit ng spokesperson talaga ngayon. May sariling speaker. Speaker na, tapos may sariling speaker. Ang galing. Tapos tayo yung magpapasahod sa mga yan. Ang galing talaga ng mindset ng gobyerno natin. Kaya sobrang ganda ng Pilipinas eh. Kaya sobrang yaman ng Pilipinas. Ang ganda ng mindset ng mga leader eh. Biruin mo, dahil lang isa kang sa naman, wala naman halos ginagawa ang isang speaker. Tapos ang mangyari pa dito, parang kumuha pa siya ng sarili niyang spokesperson. Hindi talaga ngayon nga parang dito talaga lumalabas na parang alam mo kung ano yung meron sa pagiging presidente, ginagawa na nga ni Martin Romualdez ngayon. Katulad niyan, si Marcos Jr. may balalay na Claire Castro. Si Martin Romualdez meron namang Abante. Ang malupit dito, si Vice President Sara Duterte may balalay na Amy Marcos. Nakita ko yung post nung nakaraan, sabi ba naman nung netizen, BP Sara, sinama ang kanyang katulong sa Netherlands. Sabi ko, grabe naman kayo kay Ate Amy. Katulong talaga. Oo, grabe naman kayo. Ewan ko ba dito kay Amy Marcos? Ginagawa na lang, alam nyo, kawawa din tong mga Marcos, ginagawa na lang silang katawa-tawa dito sa Pilipinas. Partida, pangulo pa yung kapatid niya. Nakakaawa sila, kasi pero naman to mali naman din nila Biruin mo, ilang dekada silang winalangya ng mga dilawan, ng mga makakaliwa, tapos ang ending, imbis na bawian niya yung mga yon, ginawa niya pang kakampi. Diba? Ang lupit, diba? Ginawa pa nilang kakampi ang ginawa pa nilang kakampi ang mga dilawan. So ngayon, ang nangyari, gagawa ng mahal ng taong bayan ng mga Duterte. So, kaya talagang ginagawa na lang silang katatawanan. Speaking of katatawanan, katulad na lang nitong picture na ipapakita ko sa inyo. Ito, pinaglihi ng nanay niya sa barnis. Barnis talaga, saan yun? Ito ba yun? Ay, hindi yan. Ito. Yan, grabe yung ngiti, Oo, jackpot na jackpot. Grabe naman, sino ba nag-edit dito? Bakit hindi nyo man lang medyo pinushow po siya yung kulay ni Torre? Hindi man lang kayo naawa kay Torre. Grabe, kulay ng balat, kulay ng ngipin. Kawawa lang si General Torre. Nga pala, congratulations kay General Torre. Yan. Gawa ng na-promote na po siya bilang PNP chief ni Marcos Jr.
At ano nga ba ang dahilan bakit na-promote bilang PNP chief etong si General Torre at tuloy. General Torre, walang iba kundi yung pagdakip kay pastor, panggugulo sa isang relihiyon na nananahimik, at dakip kay pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan po yung mga achievement ni General Torre kaya siya naging PNP chief. Palakpakan. Kawawa, no? Hindi, ito naaawa ko. Naaawa ko sa ibang mga kapulisan natin kasi ang dami pong naghahangad at ang dami pong nagsunog ng kilay mapatungkol po dyan sa pagiging PNP chief na maraming mas deserve kay Torre kaysa mismo sa kanya. Hindi ko na isa-isahin yung mga kilala kong mga generals na maaaring may luklok bilang PNP chief. Talagang deserve nila. Yun nga lang, ang masama nga doon, mas nilaktawan sila ng Pangulo dahil alam naman na natin kung ano yung dahilan. Una, bata niya si Torre. Pangalawa, sinusunod siya ni Torre kahit alam naman ni Torre na labag na sa batas yung inuutos ng Pangulo. 'Di ba? So, talagang siya yung hihimukin bilang PNP chief. Doon naman wala naman tayong pakialam doon kung maging PNP chief ka sa ng buong mundo o kaya ng universe. Kaso nga lang, ang nakakadismaya kasi dito, may mga mas nauna sa'yo at may mga kapulisan tayo na mas deserve dyan sa posisyon na yan. Kaso, bakit ikaw yung nauna? Una-una, next year kasi pa-retired na siya. So, anong buwan ngayon? May. So, ibig sabihin, 1 year and 6 months ka na lang manunungkulan. Kasi 1 year na lang magre-retired na to si Torre. So, ibig sabihin, 1 year and 6 months, siya magiging PNP chief. Grabe, no? Talagang napaka pangit ng sistema ng gobyerno. Basta maging loyal ka lang sa presidente, PNP chief ka kagad. Hindi, ang dami naman talaga eh. Kahit kay Marbil, yung naging PNP chief si Marbil, maraming nilaktawan dun. Alam nyo, sa totoo lang, nakakatamad maging pulis ka tapos pangarap mo. Kasi kahit naman sinong mga pulis, pangarap nilang maging PNP chief. So, paano ka magiging PNP chief? Alam mo sa sarili mo na sobrang galing mo at deserve mo yung katungkulan na yun. Yung nga lang, mas sip-sip yung isang kasama mo. At kahit mali na kahit labag na sa batas, sinusunod pa rin nila dahil pinag-utos lang ng gobyerno. Yun na. Ito na agad yung bunga. Uling. Ay, hindi. Si General Torre. Galing, no? Parang kailan lang naging 1-star general tapos mga ilang buwan nung nadakip si Pangulong Duterte naging 2-star general tapos ngayon PNP chief. Tonak ng teteng, lupit mo ka Torre lupit mo. Di mo smile niya, no? Hanggang ngalangala eh. Grabe yung dimple ni Torre, no? Kasi yung dimple natin isang ganun. Sa kanya pahabang pahabang ganito yung dimple niya, no? Ngiting wagas Pero congratulations Torre. Ito naman, dito naman tayo kay ate. Ito si ate yung sinasabing yaya ni Vice President Sara Duterte. Ito may may post. Sabi niya rito, sabi ko kay BP Sara Inday Sara Duterte, higit kanino man, alam ko ang pakiramdam ng mawalay sa sariling bayan. Kaya simulat sa pool, alam niya ang laman ng aking puso, patungkol sa di katanggap-tanggap na sinapit ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Anak ng teteng, alam mo pala ay naku po. Ewan ko ba ba't nagpapabudol si Vice President kay Amy Marcos?
Alam mo naman pala sino ba nagpadakip kay Pangulong Duterte? Si kapatid mo. Anak ng teteng ka naman, Amy, ginagawa mo na naman kaming tanga. Ngunit narito tayo, hindi upang magdrama. Ano yung sinabi mo? Upang, hindi, kundi para sa solusyon. Narito tayo upang umaksyon, ba? Oy, Jaime Marcos, nanalo ka na ng senator. Tama na yung mo. Parang tumatakbo pa rin Hindi ako naghihintay ng 39 years para lang magkamali muli. May Marcos na natuto sa kasaysayan. Narito ako hindi para sa isang tao, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Galing-galing naman ni Jaime. Palakpakan natin, Ang galing naman ni Maring Jaime. Alam mo, Jaime Marcos, maging ka rin. Samahan mo yung kapatid mo. Maging writer na lang kayo ng isang pelikula. Alam mo, yan ang kulang ng Pilipinas ngayon. Yung may magandang writer at director ang mga pelikulang Pilipino. Ang galing nyo ang galing nyo gumawa ng kwento, Anak ng teteng, sino ba namang si Raulo? Kapatid mo ang nagpa-aresto kay Pangulong Duterte, tapos sasabihin mo, natuto ka na. Na kesyo, alam mo sa puso't isip ang pakiramdam na mawalay sa bayan, pero hindi mo alam kung ano yung mali na tama sa ginagawa ng kapatid mo. Yung hair follicle test, drug test nga, hindi mo mautos Unang-una, karapatan mo yun dahil una ate ka. Tapos, presidente kapatid mo. Sabi ko sa'yo, Jaime Marcos, ba't ba kita pinagpapansin? Alam niyo, bisa ayoko na rin talaga pagpapansinin to si Jaime Marcos. Ginagawa na lang tayong tologis Samantalang dito tayo, mamaya ako na ipakita yung video sa inyo kung saan namin ni Marcos Jr. na si Romualdez talaga ang pasimuno ng lahat. So dito muna tayo. Sa lumalalang krimen sa bansang Pilipinas. Andito sabi dito, mga Pinoy di pa rin ramdam na ligtas sila sa ilalim ng Marcos administration. So panoorin po natin to. Go, Sir Kyle, pasok. Hindi pa rin ramdam ng mga Pinoy ang ipinagmamalaking pagbaba ng krimen sa bansa. Anila, mas dumami pang araw ngayon ang nagaganap na krimen kumpara noong nakaraang administrasyon. May panawagan din sila sa susunod na PNP chief. Alamin natin ang detalye ng balita sa pagtutok ni Paul Montibon. Ito si Aling Nida. Matagal nang nagtitinda ng mga kakanin at tusok-tusok sa isang pwesto sa Quezon City. Kung dati anya, wala siyang problema sa kanyang seguridad kahit inaabot siya ng madaling araw sa pagbabantay sa maliit na negosyo. Ngunit ngayon, kahit maliit na kita, kailangan niyang magsara ng maaga at iwasan ang paglabas ng 10 oras ng gabi dahil sa dami ng mga naglipa ng adik at masasamang loob sa paligid. Para sa akin, sir, hindi po. Dahil? Kasi base na rin po sa social media at sa TV, marami pong mga nangyayaring krimen. Para sa akin lang po yun Para sa akin, disipi yung panahon ngayon. Hindi po katulad nung nakaraang, alam na natin yon, na medyo may takot yung mga taong, yung mga masasamaan loob. Ngayon po kasi parang, hindi po sila nasisindak ngayon sa namumuno sa atin. Pero siguro naman po, kung bibigyan ng, kumbaga, example na meron talagang paparusahan, baka sakali po. Habang si Aling Nika naman may kaparehong saloobin sa pamahalaan, tila wala na raw takot ang mga kriminal sa panahon ngayon. Ligtas ka sa panahon natin? Hindi po. Bakit? Kasi mas lalong dumami yung ngayon snatcher, mamamatay tao. Dumami yung mga... Dumami daw yung snatcher. Ngayon? Krimen, tulad ng yung nangyari doon sa Joyride. Bahay sinaksak. Kaya hindi tayo safe ngayon. Nakakatakot. Ang dalawa hindi napigilang ikumpara ang panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung saan maayos, payapa at disiplinado ang mga tao. Kung may mga masasamang loob man nila, bibihira lang dahil sa takot ng mga ito sa matapang na pamumuno ni Duterte. Ewan ko nga dyan nga lalo dyan nga lalo, isa pa to sa dahilan ba't bumaba ang
ratings or trust ratings ni Pangulong Duterte. Ay, hindi mali. Ni Pangulong Marcos Jr. Ni Mr. Marcos, Pangulo ako ng Pangulo. Ni Mr. Marcos, no? Kasi nga isipin nyo una-una, lantaran na yung krimen ulit sa Pilipinas, yung droga, yung mga holdapan, nag-level up nga yung holdapan ngayon. Dati, yung mga nangu-hold up ng motor, yung mga holdupper hindi masyadong nananakit pag nanglaban lang yung mga biktima nila, tsaka sila nananakit. Ngayon hindi. Lalo na yung mga nangunguha ng motor katulad nung yung nakaraan yung rider, 'di ba, pinagsasaksak sa leeg. So talagang grabe na talaga yung nangyayaring krimen sa Pilipinas. Ang masakit dito, parang pinapalabas ng gobyerno na walang krimen na nangyari sa Pilipinas. Samantalang may pumapangalawa, nangunguna at pangalawa at pangatlo ang Manila at Quezon City, or kundi ako nagkakamali, Quezon Province, na sa buong Asia na pinakamalala ang krimen. So ibig sabihin 2 beses po nakapasok ang Pilipinas sa top 10 na bansa na pinakamagulo. Tapos hindi alam ng gobyerno yun. Sabi nga ng spokesperson nga ni Marcos Jr. na si Auntie Claire, 'di ba? Kapag lumabas naman daw siya ng bahay niya, wala naman daw nagsasaksakan. Pag lumabas naman daw siya pag pumunta naman daw siya ng palengke, wala naman daw nagkakagulo. Alam nyo pag nai-imagine ko yung sinasabi niya, tawang-tawa ako dun sa babaeng yun. Sipin mo maigi, kapag lumabas daw sa bahay nila, wala naman daw nagsasaksakan. Wala naman daw nagkakagulo. So, ibig sabihin daw, wala daw ano yan, paglabas mo ng bahay mo, buong Pilipinas na. Ang galing mo naman. Ang galing ni Auntie Claire, no? Paglabas ng bahay, buong Pilipinas na. Kita niya agad bungad agad sa kanya yung buong Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao agad yung view niya sa bahay nila. Kaya ito din talaga na bakit bumaba ang trust ratings ni Mr. Marcos, kasi nga talagang bukod sa pagsisinungaling niya na bumaba daw ang krimen sa Pilipinas, ito pa yung malungkot dito na talagang obvious sa ating mga Pilipino na delikado na ngayong panahon. Tulad namin, ganito yung hanap buhay namin dito sa labas. Kaya hindi na kami nagpapabot ng gabi. Kasi uso ngayon yung mga saksak gang. Saksak gang. No, Bago yun, te, kahit na saksak gang. Example natin yung sa Tondo, Manila. Sabi ng mga doon, mga nagkakarne sa palengke, noon, pwede kang, kahit nakaalas ka, pwede kang maglakad. Pwede mo suotin. Kasi wala nang krimen sa paligid. Baga nangingilag yung mga kapwa natin Pilipino. Ngayon, hindi na pwede. Kasi pag nagsuot ka ngayon ng alahas, sigurado mamaya mahahablot na. Nananawagan din si Aling Nida at Aling Nika sa pambansang pulisya, lalo na ngayong malapit nang magpalit ang kanilang liderato. Kung sino man po yung upo na Paano yan? Aling Nida, Aling Nika. Yung pinalit na PNP chief, yun yung nagsimula ng gulo sa Davao. Yun yung nanira ng mga simbahan o isang relihiyon sa Davao. So paano yan? Ibig sabihin, mas lalong gugulo ang Pilipinas. Anak ng teteng, yung PNP chief, yan yung mga unang panggulo dito or pinagmulan ng kaguluhan. Pinakamalaking gulo sa Pilipinas. Jay, ano ba yung pinakamalaking gulo na yun? Yung pagdakip niya kay Pangulong Duterte. Diba na lahat ng batas hindi nila pinansin noon. Binali nila lahat. Ang galing nga Yung 36 ano bang batas yun nawala sa isip ko. Yung unang batas para doon sa pagdakip hindi nila pinansin. Pero yung pangalawang batas yun yung sinusulong nila.
Kasi nga daw nasa batas. Una-una parang nasa 1972 ata yung batas na yun. Tapos yung latest na batas ay yung parang binaliwala nila. So paano ba yan? Yung pinalit na PNP chip yun yung mga mga panimula ng gulo dito sa Pilipinas. Na bago ngayon, paigtingin po yung seguridad sa mamamayan. Kasi para sa akin lang po hindi po safety ngayon na naglalakad sa lansangan sa 10 oras ng gabi. Kasi nakikita mo sa paligid, ang daming gumagala na mga, alam mo na yun kung ano ibig kong sabihin. Yun po para sa akin yun po. Hindi, tsaka talaga, no? Totoo naman yung sinasabi ni nanay, kahit dito sa amin. Minsan nakakatakot na umuwi ng gabi. Hindi mo alam kasi talagang alam nyo yung mga magnanakaw, yung mga snatcher, yung mga kriminal na yan, dumadayo talaga sa ibang lugar. Oo, ang galing nila. Dumadayo sila sa ibang lugar para nung mambiktima. Grabe, no? Doon tapos ang malupit pa dito, wala nang wala nang preno-preno, rekta saksak na agad. Ayun yung masaklap ngayon. Ayun yung kaya nga ewan ko na lang kung susolusyonan ng gobyerno yan, ha. And magtatatlong taon na ang gobyerno sa Pilipinas, wala naman nangyari, ni minsan. Hindi naman bumaba ang krimen sa Pilipinas. Alam ng PNP yan. Alam ng PNP yan kung ano yung record ng krimen sa Pilipinas, no. Alam nila yan nga, kaya nga yung ibang mga kaibigan natin na nakakausap talagang masyado silang nababahala. Kasi nga parang kung nung panahon ni Pangulong Duterte takot lahat ng mga kriminal. Ngayon parang parang alam mo yun, parang nabuhayan sila ulit. Lalong-lalo na daw yung mga drug lord. Yung mga nagbibenta ng pulburon. Talagang lalo silang nabuhayan ngayon kasi nga parang hindi sila pinapansin, hindi sila inaano ng gobyerno. Yan ang mahirap ngayon sa Pilipinas. Samantalang dito naman tayo, no, sa strategy ni Marcos Jr. para mapagtakpan ng problema ng Pilipinas. Ito, binara siya ni Ma'am Malu. Professor Ma'am Malu Tikia. O, panoorin mo natin. To the point, ma'am, na ang taong bayan nanawagan na rin na bakit kaya hindi na lang siya ang mag-resign. Pero may sagot naman siya na hindi siya magre-resign dahil wala naman daw siyang problemang inaatrasan. Ang problema, meron ba siyang problemang sinusolusyonan? Prof? Tama ako dyan, Admar, nag-agree ako dyan sa statement mo, no? Wala kang tinatakbuhan. Sa tingin ko, klarado yung first 3 years, takbo lang siya ng takbo. 'Di ba? May problema sa budget, anong ginawa niya? May problema sa PhilHealth, anong ginawa niya? May problema sa pinsan niya, anong ginawa niya? Sorry. May problema sa panga niya. Anong ginawa niya? Sorry. Tuloy. Huwag natin kalimutan yung People's Initiative, ha? So lahat yan, since 2023, budget ang inuuga nila. So, ano solusyon mo doon? 'Di ba? Kaya nga umabot sa Supreme Court at inihintay ang mga petition para magkaroon ng oral arguments kasi hindi ko alam kung ang definition ng pagtakbo niya ay iba. Ako, ang definition ko doon, hindi ko sinulbahan yung problema. Pinasa ko. Biro mong 3 years yan. I mean, we're not lacking of issues or instances when we can show he ran away from the problem instead of facing it. Hindi, una, Ma'am Malu, yung sagot nga daw sa problema, ang unang problema ng Pilipinas ay yung pagbaha. So, hindi niya nadala ang taong bayan sa sinabi niyang na-overwhelm lang daw yung mga flood control. Sabi niya, na-overwhelm lang yan. So, ang ginawa niya ngayon, may bago siyang panukala. Ipunin daw lahat ng tubig na galing sa ulan at i-stack daw. Tapos gagamitin daw pag nagtag-init na. Tanginang mindset yan. Ang lakas mo, BBM.
Iipunin lahat ng ulan tapos papainom mo sa mga gabinete mo. Yun, payag kami. Alaklod Teteng, iipunin yung ulan para daw mas makatipid daw. Grabe. Ang unang-una, grabe yung ginagawa, no? Ito na lang tama ba? Pampanga? O, Pampanga, gano'n na lang. Sa Pampanga na lang Nung nakaraan, sabi niya, dito sa Pampanga, yung tira-tirang baboy, ginawang sisig. Biruin mo, yung mga tira-tirang parte ng baboy, ginawang sisig. Pinagmalaki niya pa yun. Yung gobyerno, nag-iisip sila ng mga makakatipid. No, makakatipid sila na hindi sila gagastos ng malaki dahil lahat ng pondo ng Pilipinas nasa sa kanila na. Una-una doon pa lang sa BICAM report 6 trillion 'yun, 'di ba? So kung yung 6 trillion na 'yon, sabihin na lang natin yung 1 trillion inilaan para dagdagan or mas i-upgrade pa ang project mapatungkol sa tubig. O sabihin na natin kung siguro kung baka tinutukoy ni Marcos Jr. yung about sa baha, ganun. So yung 1 trillion na yun, solve na yung problema sa baha sa Pilipinas. Tapos ngayon ang gagawin, iipunin mo ang tubig tapos iimbak tapos igagamitin pag nagtag-araw. Anak ng Teteng. Tapos papainom mo sa amin. Ayop na yan talaga. Palibasa hindi kasi etong mahirap pag hindi talaga nakaranas ng hirap yung isang leader. Sa totoo lang talaga. No, ang hirap ng ganyang leader. Kasi totoo nga yung sinabi ni Pangulong Duterte na si Marcos ay only child at only son. At ayun nga, ipinanganak siyang may kutsara at tinidor na ginto sa lamesa. So hindi niya talaga ramdam yung kahirapan, yung hirap na nararanasan natin ngayon. Kaya wala din siyang pakialam. At ang matindi pa dyan, anak ng Teteng, tinitipid tayo. Laki-laki na ng utang ng Pilipinas. Nung umalis si Pangulong Duterte, 12 trillion. Ngayon 17 trillion na. So saan napunta yung pera na yun? Tapos ngayon kami titipirin mo. Anak ng Teteng ka naman, no? Perfect example is the unit team. Second example is the ICC. Hindi ba yung yung rendition na ginawa, hindi ba yun pagtakbo sa problema? At makikita mo, ito yung isa pang hindi ko maintindihan dito sa administrasyong ito. Wala bang nag-take note ng sinabi niya from day 1 hanggang ngayon? O yan yung ipapanood ko sa inyo, ha. Di alam nyo, nagtataka din talaga din. Kita mo, pati pala si Ma'am Malu nagtataka din. Kasi isipin nyo, ha. Katulad na lang, halimbawa, para lubos nyong maintindihan, halimbawa, yung mapatungkol sa ICC. Sabi niya, hindi niya daw hahayaan na makapasok ang ICC sa Pilipinas dahil wala itong jurisdiction dito sa bansa natin. Tapos lumipas ang ilang buwan, dinakip or kinidnap etong si Pangulong Duterte dyan sa airbase. Tapos ang masaklap dito, kautusan pa at plano ng gobyerno. Tapos ang pinapalabas pa nila, hindi naman daw nila ibinigay sa ICC, sa Interpol naman daw. Anak ng Teteng, nakiusap ang ICC sa Interpol. Ang Interpol nakiusap sa gobyerno, so anong pinagkaiba nun? Hindi parehas lang din. Anak ng Teteng naman kayo. Kaya nga ito tama yung sinasabi ni Ma'am Malu na bakit wala ba silang auditor na para ipaalala kay Marcos na mali ang sinasabi mo. Kasi baka masupalpal ka or madibang ka sa mga sinabi mo kamakailan lang. Mamaya may papanood tayong video dyan. Sige, tuloy natin. Kasi kung tayong taong bayan, nakikita natin ang biglang 180 degrees turn. No? Biglang ito yung sinabi niya, ngayon ito na. Yung mga publicity materials nga, may date pa eh. Wala bang tao
sa kanyang grupo na tinitingnan, sir, sinabi mo ito, ngayon bumaliktad ka. So, yun ang nakakahilo eh. There is no stability, no predictability, no certainty under this administration for the past 3 years. Now, I want that change. Eto kung halimbawa man sa dalawang pwedeng mangyari or nangyayari kay Marcos ganito. Yung una, kung si Marcos talaga ay minamanduan lamang ni, kasi 'di ba sinabi ni Amy Marcos, hindi sa akin galing yan sa ate mo, Mr. Marcos. So kung una etong si Marcos Jr. ay kontrolado ng Araneta at ng Romualdez. So baka yun talaga ang dapat niya lang gawin na na talagang sirain lang ng sirain yung pangalan niya. Baka yun lang talaga yung utos sa kanya. Alam mo yung gagawin niyang gagawin niyang magulo yung kanyang mga statement. So baka ganun yung utos. Pwede din naman sa pangalawa, baka etong si Marcos Jr. hindi talaga nakikinig. Baka talagang sarili niya lang yung sinusunod niya. Kasi posible, kapag ikaw ay isang presidente, unang-una may tiga ka dyan, may tiga correct ka. O ganito, may tinatawag na tiga pagpaalala. Diba? So, bakit parang ganun na parang walang ganun ng presidente ngayon? Kasi isipin nyo, sinabi niya nung nakaraan yun, tapos binawi niya na naman. Ang masama pa dito, hindi lang basta salita kasi ginawa niya. Diba? Ayan yung mahirap dyan. Ayan yung katod na lang, impeachment ni Vice President Sara Duterte. Huwag na daw pag-aksayahan ng panahon ng impeachment. Sayang na daw sa oras at tutol daw siya. Tapos, nai-impeach na sa biglang natuloy ang impeachment sa Congress. Ang masaklap dito, nasa Senado na impeachment. Tapos hindi niya daw kayang pigilan yun. Anak ng tete, ano pang silbi mo bilang presidente? Hindi niya daw kayang pigilan yung impeachment. Narahulo no? Di ba isa ako sa mga pumuna na hindi ko nararamdaman ng administrasyon na ito. First 100 days pa lang sinabi ko na ako'y natutuwa nung podcast. Sinabi niya na pasensya na kayo, alam ko hindi niyo naramdaman. So paano ito bang mga palliative na window dressing na may resignation, courtesy resignation, palawak ng palawak? Is that the answer? The answer is to launch your programs, to push through with the flagships, and plod on. And there have been instances in the past where a cabinet of an administration remained from day 1 to 0. Marginal lang yung pag-aalis. Meron naman talagang ang balasahan is based on nagawa ba yung mga inassign ko sa inyo. Remember, Admar, may sinabi pa siya doon na mabuti pa sa private sector pag sinabi mo, ginagawa. Dito, marami pang batikos. But that is the essence of governance. That's the essence of consensus building. So, hindi ko maintindihan yung sinabi niya sa podcast. Ang dami niyang reklamong sinabi sa podcast. But you hold the... Alam niyo yun, Ma'am Tikila, Tikila tuloy. Ginawa ko namang alak si Ma'am. Ma'am Tikia, alam niyo, yung sa podcast, or podcast, ano man tamang bigkas doon? Sa podcast ni Katunying at ni Marcos Jr., yun lang talaga ay isang pagkukunwari lamang talaga na may tuturing yun. Kasi nga, di ba, may lumabas na isang post na kaya daw ginagawa to ni Marcos Jr. is para mapagtakpan yung ginagawang secret mission ng mga tiga-ICC para makakuha pa ng mga iba pang ebidensya laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Davao. At yung mga retired PNP nga daw ay tawag dito parang kinakatok isa-isa. Kinukumbinse na magtistigo
laban kay Pangulong Duterte at bibigyan ng 10 milyon. So, isang post yan at nandyan yan sa mga vlog natin, pinakita ko yan. Ang ano lang kasi dito talaga, alam nyo, ang kinabiliban ko lang sa administrasyong Marcos, ang galing nila gumawa ng propaganda. Ang galing nila mag-divert ng issue. Kita nyo ang dami na hong issue na napag-usapan pero lahat yun na i-divert nila. At yung attention ng taong bayan nalilihis doon sa totoong issue na dapat na pinag-uusapan at dapat sinasagot ng gobyerno. Ang daming ang dami na. Katulad na lang yan. Baka sabihin niya, OJ, sinagot naman yung sa BICAM. Paanong sinagot? Paanong sinagot ni Marcos yun? GAA yung sinagot niya. Anak ng teteng, BICAM report ang tinatanong sa kanya. Ang sinagot GAA. Layo naman. Wala namang blankong wala namang blank item dun sa GAA. Ang blank item nandoon sa BICAM report. Yun yung hindi masagot-sagot ni Marcos. Ang daming mga senador at mga congressman na nakapirma dun. Ang masama pa nito, pinagsasalita din natin yung mga senador na nakapirma doon sa BICAM report na may blanco. Hanggang ngayon wala naman silang nasagot. Hanggang sa andyan na sa kanila yung impeachment. Parang yun na yung ginagawang diversional tactic doon sa dapat nilang sagutin. Diba? So yun ang kinabilibang ko dito sa administrasyong Marcos. Sobrang lupit nilang gumawa ng mga technique para matabunan yung totoong issue. Ay, bakit palakpak yun? Reins of government. Nasa sayo. Di ba may sinabi pa siyang siguro naging mabait ako, siguro dapat fearful. I mean, these things you don't say publicly. You just do it. And siguro naging mabait ka. Mabait ka kapag hindi Ma'am Malu, naman yun, totoo naman yung sinabi ni Marcos Naging mabait talaga siya, lalo't pag hindi loyal sa Duterte, ay naku, sobrang bait ni Marcos dyan. Pero kapag alam niyang medyo tagilid, tanggal yan. Masama siya dyan. Tignan mo na lang kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Hindi niya makontrol. Hindi niya mabili. Anong ginawa nila? Tinanggal nila yung prangkisa ng SMNI. Pinatawan nila, binuhay nila yung 5 years ng dismiss na kaso ni Pastor. Binuhay nila ulit. Diba? O kauna-unahan din yun sa kasaysayan ng Pilipinas na yung 5 years na kaso or matagal ng dismiss, binasura na ng korte na kaso, binuhay ulit. Binuhay. Tapos ang pinakamalupit pa rito, nakakulong yung tao na hindi pa naman napapatunayan na nagkasala siya. At ang pinakamalupit pa doon, malupit doon Pinakamalupit pa doon, hanggang ngayon parang parang hindi na ata umaattend. Hindi ko alam kung umaattend pa ba yung mga witness ni Anli Virus. Yun yung masaklap diyan. Kaya nga lagi namin sinasabi, si Pastor Apollo C. Quiboloy yung nagpamulat Talagang minulat niya yung katotohanan na kung gaano kawalang niya ang administrasyong Marcos. Na kung kayang gawin sa kanya, kayang gawin sa lahat. Diba? Kita mo, ginawa sa kanya. Ginawa kay Pastor, ginawa kay Pangulong Duterte, ginagawa kay Vice President Sara Duterte, paano pa kaya tayong mga ordinaryong Pilipino? Kami na lang, kami, huwag nyo na lang paniwalaan yung sinabi ni Abante na hindi na daw kami ordinaryong Pilipino. Kasi vlogger daw kami. Yun na lang isipin nyo maigi yun. Kami na nga lang ginigipit kami, diba? Dahil hindi namin tinanggap yung mga kagustuhan nilang mangyari, hindi namin sila sinusuportahan. Wala namang una-una. Ang namin dito sa Banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. So wala naman kami nakikitang tama Ano man tama? Tama ba yun na itago mo, i-stack mo yung tubig ulan?
tas gagamitin sa tag-araw. Anong klaseng kabobohan yun? Tipin nyo nga maigi. In doing so, you remember. Mamaya ka naman Malo. Eto, papanoorin na natin tong video. Katulad na lang ito. Dalawa tong video yung papakita ko sa inyo ha. Dito muna tayo sa isa. Ito medyo nakakatuwa to. No. No. That's how reconciliation works. You don't put conditions to reconcile. Ganun talaga siya. No. Yan, okay. Uy, nasa na? Play. When if you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of you. Ano ba talaga problema? Paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Ikaw nga yung problema, paano tatanggalin? Ikaw nga yung problema di ikaw tanggalin mo yung sarili mo. Pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. Tapos na. Ang galing talaga. That's not reconciliation. Wow. That's not even Ay, naku po. Dahil na nakaka-stress ka reaction. Puro A lang. Anong nakaraan? Dip. Ngayon, A naman. Teting ka naman, no? That's demanding. Those are setting conditions. That, So, ano sasagutin ng kabila? Itong gagawin mo. Sasagutin mo. Hindi. Gagawin ko yan kung gawin mo naman ito. Wala nang pupuntahan yun. Tapos na ang usapan. Opo. Ang galing magpa-away pik no? Parang pinapamukha ni Marcos na siya pa yung aping-api, no? Siya yung inaaway, ganun. Siya yung kaawa-awa. Ang galing mo. Ito. Ito yung video na sinasabi ko na nilaglag niya. Etong si Marcos Jr. umami na at nilaglag si Martin Romualdez. So, pag-usapan natin. Lahat na kakampi ko sa... Ito, ulitin ko medyo ang lakas masyado ng volume. Ito, may sinabi siya noong February 6, 2025. Tandaan nyo, February 6, 2025, may sinabi siya about impeachment. Tapos, May 27, yung karugtong hunong kaninang pinanood natin, may sinabi din siya. So, panoorin nyo. Ito, ebidensya ng pagsisinungaling. Panoorin nyo. Impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Lahat daw ng kakampi niya hindi daw nag-file ng impeachment complaint. Okay? Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi naman sasabing kaya kong itusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. So, why do I have to keep explaining that I did not want to? So, ito, napakadali dito sa sinabi niya na hindi daw, parang wag nyo daw siyang sisihin sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kundi yung Congress. Kasi hindi niya naman daw yung mga kaibigan. Hindi niya naman daw yung mga kakilala. So, ang nakakilala lang doon si House Speaker Martin Romualdez. So, dito, maliwanag dito sa video na to na nilaglag niya yung pinsan niya. Na ang dapat sisihin nyo yung pinsan ko kasi yun ang mga... siya yung leader doon sa House of Representative. So dapat siya yung doon kayo magalit sa kanya. Ito naman yung sinabi niya nung February 6. Pakinggan natin. Andyan na tayo, sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So, it's your duty now to support that process. So, do your duty. That's what I told you. Do your duty. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you're a congressman, so do your duty. That's what I told you. I didn't know you'd be the first to sign, though. Yun, Ayan ito pa yung isang isa pang tactic ni Marcos dito. Sinasabi niya na wala daw siyang kinalaman dito sa impeachment nga. So parang pinapalabas niya na wag siyang sisihin. Pero samantalang dito sa isang video, sinabihan niya daw ang anak niya na parang decision mo yan kung ano yung gagawin mo, trabaho mo yan. Biglang lumabas kauna-unahan ng anak niyang pumirma sa impeachment. So, ibig sabihin, di ba, kung iisipin nyo maigi, ano bang gustong mangyari ni Marcos na parang isisi niya sa anak niya? Isisi niya sa pinsan niya yung impeachment? So, dito, sa madaling salita, ito ay talagang inaamin na ni Marcos na hindi niya kayang pagsabihan or hindi niya kayang salungatin ang kagustuhan ni
Speaker Martin Romualdez. Sa madaling salita, totoo nga yung hinala natin na talagang ang humahawak sa gobyerno ay hindi lang Marcos family, kundi kasama niya dyan ang Araneta at ang mga Romualdez. No? Yan ho, liwaliwanag ng mga sinabi dito, no? So talagang alam nyo yung kahit papano, kahit ayoko kay Amy Marcos pero talagang diniin niya. Totoo nga yung sinasabi niya. Tsaka matagal na rin naman din natin alam na talagang kinokontrol ng ibang tao tong si Marcos Jr. Kasi isipin nyo, alam naman natin na ang kapangyarihan ng isang presidente, pangkalahatan yan eh. Kapag ayaw ng presidente na i-impeach yung tao na yun, walang magagawa kahit sino dyan. Presidente nga, di ba? So, in-impeach si Vice President Sara Duterte sa Congress, walang ginawa si Marcos kasi nga hindi niya nga daw kayang pigilan yun. So, anong ibig sabihin nun? Na hindi niya kayang pigilan yung kagustuhan ng pinsan niya. Na kung ano man yung kagustuhan ng pinsan niya, susundin niya lang ng susundin kasi pinsan niya. Diba? So ganyan kahina ang ating leader ngayon. Kaya Marcos Jr., hindi mo masisisi ang mga netizen ba't bumaba ang tiwala nila sa'yo kasi nga sa mga ganitong ginagawa mo or ganitong gawain mo at ganitong gawain nyo sa gobyerno. Kaya dapat talaga maibalik na yung mga Duterte para matapos na rin tong pagdurusa na nararanasan natin ngayon sa administrasyong Marcos. Hay nako. So yan mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo rito sa mga sinabi? Ito, ano to? May tuturing na natin to na Marcos versus Marcos. Ano talaga? Nabibisto na sila sa mga kasinungalingan na pinapairal nila sa ating gobyerno. At sila mismo yung nanglalaglag sa sarili nilang sa sarili nila. Katulad na lang yan yung sinabi ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. So anong magiging komento nyo dyan? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Yung pag-like, pag-share nyo sa ating mga video, napakalaking tulong po nun sa amin ng mga Banateros Brothers. Yan. At syempre, no, yung mga comment nyo dyan, babasahin natin isa-isa yan. Kaya i-comment nyo lang dyan kung anong gusto nyong i-comment. Huwag nyo lang i-comment dyan lang na yung pogi white. Wag ganun na, wag ganun. No. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.